Wala pa ring katiyakan kung ang Administrasyong Marcos ay maaaring makapag-break ground sa panahon ng termino nito para sa 257 bilyong pesos mga railway sa Bicol at Mindanao nang walang isang natukoy na mapagkukunan ng pagpopondo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Halos 2 taon matapos na bawiin ng China ang pondo nito para sa Mindanao Railway Project, MRP, dahil sa mga pagtatalo sa teritoryo, ang India ay humakbang upang makipag-ayos sa isang pakikitungo sa gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapatupad ng proyekto. Para sa Mindanao Railway Project, ang mga talakayan ay patuloy para sa mga proyektong tinulungan ng dayuhan. Halimbawa, ang India ay interesado din, sinabi ni Finance Undersecretary Joven Balbosa sa mga senador sa panahon ng Development Budget Coordination Committee, DBCC, na briefing sa Senate Finance Committee noong Lunes, September 1. Ang Department of Economy, Planning, and Development DepDev kalihim na si Arsenio M. Balisaken ay sinabi sa mga senador noong Martes, September 2, na ang feasibility study para sa MRP ay patuloy. Sinabi rin ni Balisaken na ang isa pang proyekto ng railway na ang FS ay dapat na pondohan ng China, ang Philippine National Railways, PNR, South Long Haul, ay binuksan para sa iba pang mga player, tulad ng Pransya, India, at Japan. Sinabi ng DepDev Chief na ang mga potensyal na alternatibong nagpapahiram para sa proyekto ng South Long Haul ay kakailanganin ding makabuo ng kanilang sariling FS na nakahanay sa kanilang mga railway technology. Kabilang sa mga interesadong nagpapahiram ay ang Sweden, sinabi ni Balbosa habang ang mga proyekto ng transportasyon ng big ticket ay tumatanggap ng zero na paglalaan, patuloy silang nakakaakit ng mga kasosyo sa Official Development, ODA, sa mga talakayan ng ODA, patuloy ito. Ang mga kamakailang ulat ay nagpapahiwatig na ang MRP ay nakatakdang ma-break ground bago ang pandemya noong 2019, ngunit iniulat ng Beijing na inalis ang interes nito sa pagpopondo ng 103 kilometro Tagum-Davao-Digos Railway bilang tensyon sa Maynila sa West Philippine Sea, WPS, na tumaas. Bago ang pagkansela ng tulong na Tsino, ang mga kritiko ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mataas na rate ng interes na nakakabit sa mga pautang sa ODA ng Tsino, pati na rin ang mga string na maaaring magdulot ng mga panganib sa bansa sa katagalan. Kung ang proyekto ay ipinatupad tulad ng binalak, ngayon ay magdadala ng higit sa 134,000 mga pasahero araw-araw, mababawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Tagum at Digos sa 1 oras lamang, pababa mula sa kasalukuyang 3 oras. Samantala ngayong taong 2025, ang proyekto ng Metro Manila Subway ay sumusulong, kasama ang Department of Transportation, DOTR, na naglalayong makumplito ang natitirang mga kontrata sa civil work sa kalagitnaan ng taon. Ang konstruksyon ay isinasagawa, kabilang ang groundbreaking para sa Bulk Supply Substation 1 sa Valenzuela City. Ang mga opisyal ng transportasyon ay nag-groundbreaking para sa Bulk Supply Substation 1 ng Metro Manila Subway Project, MMSP, na magsisilbing gulugod para sa supply ng energy ng sinasabing bilang Project of the Century na naantala sa loob ng maraming taon. Ang substation na ito ang magsisilbing backbone ng energy supply para sa buong linya ng subway, isang mahalagang bahagi ng proyekto upang matiyak ang tuloy-tuloy, ligtas, at episyenteng operasyon ng tren sa hinaharap. Ayon sa mga opisyal, layunin ng proyekto na gawing mas mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter sa Metro Manila, na magbibigay daan para mas marami silang oras na makasama ang pamilya o makagawa ng iba pang mahahalagang gawain na dati ginugugol sa mahabang oras ng pag-commute.
Itatayo ang dalawang palapag na substation na may dalawang malalaking transformer na direktang ikokonekta sa switching station ng Meralco. Sa ganitong paraan, mas matitiyak ang matatag at maaasahang power supply para sa subway system. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng substation sa taong 2027, kasabay ng inaasam ding partial operation ng Metro Manila Subway. Ang pagkaantala sa right-of-way acquisition ay patuloy na hadlangan ang pag-unlad ng konstruksyon na nakakaapekto sa timeline ng proyekto. Inaasahan ngayon ng DOTR ang bahagyang operasyon sa pamamagitan ng 2032 na may buong sistema ng subway na potensyal na pagpapatakbo sa pamamagitan ng 2032 o 2033. Ang proyekto ay naglalayong isama sa iba pang mga linya ng railway sa Common Station Grand Central sa Quezon City, pagpapahusay ng koneksyon at pagpapabuti ng pangkalahatang network ng transportasyon. Ang subway ay inaasahan na makabuluhang bawasan ang kasikipan ng trapiko, paikliin ang mga oras ng paglalakbay, at bawasan ang pag-asa sa mga pribadong sasakyan, na sa huli ay nakikinabang sa mga commuter at ekonomiya. Sa pangkalahatan, ang proyekto ng Metro Manila Subway ay nananatiling isang makabuluhang pagsasagawa, ngunit nahaharap ito sa maraming mga hamon na may kaugnayan sa right-of-way acquisition at mga takdang oras ng proyekto. Habang ang groundbreaking para sa Bulk Supply Substation 1 at ang patuloy na mga pagsisikap sa konstruksyon ay mga positibong hakbang, ang pagkumpleto ng proyekto at panghuli epekto sa sistema ng transportasyon ng Metro Manila ay mananatiling makikita.